Ayun mga kaibon, so magandang araw po sa mga kaibon natin ngayon na patuloy na sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po sa mga subscriber and magsusubscribe pa lang. So thank you po sa mga suportang binibigay niyo po sa akin. And so meron tayong isang kaibon na si Romulus Garcia na sabi niya, sana po makagawa daw ako ng isang video kung ano yung mga vitamins na pwedeng gamitin sa breeding. So para sa mga newbies or sa mga baguhan nag-iibon o mga nagkakalapate. So ibibigay lang natin yung request ni Sir Romulus Garcia para mabigyan natin ng tips mga kapwa natin nag-iibon na nagsisimula pa lang. So Sir, thank you sa message na yan. So nagkaroon ako ng isang content ngayon para sa'yo. So sa mga may question or something na gustong ipa-topic, pwede nyong i-message sa akin or sa comment section ng video natin para halimbawa magawa natin ng video. So, pagbibigyan natin yung request ni Sir. So, para sa mga newbies, meron silang knowledge or makuha ang tips. So, disclaimer lang po muna sa mga kapwa ko nag-iibon. So, ito po yung process ko. So ito yung process ko sa pag-iibon ko, kung paano yung ginagawa ko sa mga ibon ko, kung ano yung binibigay or preparation para sa breeding. So before that, mag-update lang muna po tayo sa mga ibon natin kung ano yung mga nangyayari sa loft natin. So yan, balikan ko kayo mga ibon mamaya. So yun, medyo matagal din tayo hindi nakagawa ng video kasi medyo busy. Hindi na tayo masyado nakapag-update sa mga alaga natin. So yan, mag-start tayo ng updates kay Yellow and Dominant Opal. So ito sila. Ayan, bali ayan yung dalawang YBs nila. Ayan, bali 3 days old pa lang sila ngayon. So ito yung mga inaabangan ni Sir Robin Samin Santos. So yan, Sir Robin na Samin Santos, hintayin lang tayo ng kulay niya, kung anong kulay na ilalabas itong dalawang to. So ito yung project pairing natin na inaabangan ni Sir Robin Samin Santos. So yan Sir, wait lang tayo sa mga YBs. Bali 1 week or 2 weeks pa para mailabas yung mga kulay nila. So itong Dominant Opal and Recessive Yellow, kung anong kulay ang ilalabas nila. So dako tayo kay Dominant Opal Kahoy. Yan, bali ito si Dominant Opal Kahoy. Ayun yung mga YBs. And nasinsingan na rin natin yung mga inakay. Yan. May mga singsing na rin sila. So mga 10 days old na to mga to. Nung nakaraan pa lang nasingsingan ko na sila, mga 7 days pala nung napisa sila. Medyo madumi na yung kulungan nila. Saka na ako maglilinis. Update tayo kay Blue Barless. Yan. So ito si Blue Barless. Yan. Balian niya ng itlog nila, dalawa. So fertile na yung itlog nila, hintayin na lang mapisa. Kung na nabigyan ng date kasi nagkaroon ng mga ginagawa kaya medyo busy, kaya hindi ko na nalagyan ng date katulad ng iba. So yan, ayan, bali yan yung Blue Barless natin. And so yan, dito naman tayo sa saddle. So ito yung saddle natin. Meron silang dalawang itlog ngayon. So dapat break na sila kasi pang-apat na clutch na to. So kaso naging problema, biglang nang itlog. 3 weeks pa lang yung YBs nila, nang itlog agad. So yan, malapit na naman ulit mamisa. Hindi ko na na-check kung may laman, pero sure naman na meron kasi iba na yung kulay. So yan, bigla sila naglugon. So nung mga time na naglulugon sila, tinayuan nila ng 3 araw yung itlog nila. So hindi talaga nila nilimliman ng 3 araw. So wala lang nakasabay na sitter, kaya hindi ko matanggal yung itlog. Sayang din kasi mamaya nandito yung pang-apat na clutch na mas maganda pa pala yung ilalabas nila. So yan, kaya hinayaan natin silang maglimlim. So buti na lang inupuan ulit nila. Ayan. So lipat tayo sa kabila, yung lahor. So ito yung lahor natin. Yan. Unexpected natin na mangingitlog sila. So yun, naglabas sila ng isang egg, itong lahor na silver natin. So hindi pa natin na condition or napurga. So nakita ko lang kasi wala pa tong pugad na to. Nakita ko lang may itlog sila sa loob, kaya nilagyan ko na sila ng pugad. Hindi ko lang sure kung mag-fertile, pero sayang din kasi itong egg, kaya itutuloy ko na. Yan.
Tapos yun mga kaibon, yung bago nating alaga na galing kay Sir JL sa Lucin, itong Budapest. So napunta sa atin itong Budapest ni Sir JL sa Lucin. Yan, try nating i-breed, sana makapag-breed tayo. And then pag naparami ko, syempre may pamimigay din tayo sa mga subscribers and followers natin. Yan. So nadagdagan yung mga piyesa natin dito para sa mga ipaparapol natin kung sakali man. And para mas marami tayong mabigyan sa mga kapwa natin nag-iibon. Yun, bali mga kaibon, ito isang project natin na check at saka opal spread na hen. So itong check natin is galing sa T-check, back to back T-check. So nag-throwback siguro or overbreed, kaya ganyan ang kulay niya, nag-velvet. Tapos ito is opal spread. So palagay ko ngayon ng mga mangingitlog tong hen. So yan, isa sa mga project natin. Sana maganda ilabas nila kasi hindi naman ordinary yung dugo nitong checkered na to. So yan, pang dagdag piyesa kung sakali sa loft nyo, yung mga YBs. So isa to sa mga abangan natin mga kaibon. And so itong stencil natin, yan, ibisasalang na natin to. So condition na sila, full grown na, nabigyan na natin ng vitamins and yun pa yung kailangan nila. So tatanggalin natin yung divider niyan para makapagsimula na sila. So yan, abangan na lang natin mga kaibon yung mga ilalabas sila, and kailangan ko magsalang ng mga sitter para ma-boost ko yung breeding nila. Yan. So ito yung mga YBs na ina-update natin. So nasa day 17 na tayo, ngayon is day 18. Yan, medyo malalaki na sila. Konti na lang lilipad na. Yan, may Lahore, may Same Black, may Homo Andalusian at Opal White Bar, and may checkered din. Yan. So yung checkered na ligaw lang kasi may mga nagbenta sa atin na ibon and may kasamang YB, so sinama na rin natin siya sa mga project natin daily. So yun, balik tayo sa topic. So yun mga kaibon, ito yung request ni Sir Romulus Garcia. So para sa mga UBs po, disclaimer lang po sa mga kapwa ko nag-iibon na matagal na or mga may ginagamit ng formula sa breeding. So sa akin po, ang hindi po nawawala is yung pinaka maintenance ng ibon natin is itong Bitmin Pro. So itong sachet na to is matitimpla na po natin ng 16 liters. So bali, ito po ang gamit natin is Bitmin Pro. So ito na po yung pangkalahatan na pinaka maintenance vitamins natin sa ibon natin. Yan. So ang Bitmin Pro natin is meron na siyang 6 na benefits. Ayan, multivitamins, minerals, B-complex, electrolytes, amino acid, and probiotics. So yan yung nasa loob ng Bitmin Pro. So para sa akin, ito na yung pinaka napakasulit na gamot para sa lahat ng ibon natin. So pwede na siyang magbigay ng vitamin sa baboy, kalapati, mga sisiw natin, ng mga manok. So kahit sa mga pabo pwede rin. Kasi nandyan nga yung baboy eh. So mas malaki yung consume ng baboy kaysa sa mga pabo or bibe. So mas pwede siya sa mga backyards natin. So yan. So ang indication niya is immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, and growth enhancer. So nandito po sa likod dito. Bali itong 5 ito. So yun po yung benefits or indication niya. So directions po niya, ito po, bali every teaspoon or 5 grams into 1 gallon. No po, or equivalent to 4 liters ang 5 grams niya. So 3 times a week ang nakalagay dito na gagamitin. 3 times a week. Pero ako po twice a week. Twice a week lang po gamit ko. So yun, bali kung magti-treatment po kayo, tataasan nyo lang po yung dosage. Gagawin nyo po 10 grams in 1 gallon or 4 liters kung magti-treatment po. Pero kung halimbawang maintenance lang po ang gamit nyo, so doon lang po tayo sa 1 teaspoon or 5 grams in 1 gallon.
So kung ititimpla nyo po siya lahat, equivalent to isang timba po ito. Isang timba po yung katumbas nitong isang Bitmin Pro. So napakasulit. Meron na po siyang probiotics kaya hindi siya pwedeng gamitin na araw-araw. Kasi pag araw-araw nyo po gagamitin to, may tendency na pwedeng matuyo yung ibon natin. So yung twice or thrice a week is pinaka-goods na po. So Bitmin Pro po yung gamit kong vitamin sa mga ibon natin. And sa mga pampurga po, pwede pong Astig, pwede pong Vermex. Yan. Pwede pong Vermex. And so meron din po tayong mga pangkalapati, no po. Meron din po tayong pangkalapati na pampurga. Yan. So pwede nyo rin pong gamitin yun, yung mga in and out, yun, yung mga ganon, mga pangkalapati. Kasi nasanay lang po ako sa mga pangmanok kasi itong pangmanok natin na ginagamit, yan. Pag ginamit ko po ito, hahatiin ko po ng 3. Hahatiin ko po sila ng 3. Tapos 3 ibon na makikinabang. Same price lang po sa pangkalapati natin. 8 pesos in 1 capsule. Ito naman po, 8 pesos in 1 capsule, divide 3. So kasi ang isang kapsula po is hinahati ko po ng 3 kasi matapang po sa mga ibon. Pag pinainom nyo po ito sa ibon, may tendency na hindi kayanin ng ibon. So ito yung dahilan ko bakit ko po hinahati. So magbibigay ka muna ng vitamins and para ma-adapt niya yung pampurga na gagamitin and para makayanin niya yung purga and ipa-flush nyo po ulit after nyo magpurga. So vitamins, purga, and flushing. Vitamins, purga, and flushing. So pwede pong gamitin ito for flushing kasi meron po siyang electrolytes na po, anti-stress. So ito po, pwede po siya, pwede. Lahat na kailangan mo nandito na. So yun. So pag breeding natin, siyempre kailangan mas maganda yung itlog. Gumagamit po tayo ng calcium. Yan. Ang calcium po para mas maganda yung shell ng egg natin and mas matibay po yung shell ng egg ng ibon natin. So ito po yung isa sa mga ginagamit ko po. And multivitamins, B12. Pangmanok din po ito. Yan. So basic lang po. Basic lang po yung mga ginagamit natin. So sa calcium po, yan. Ito po yung gamit natin, calcium and vitamins. So ang purpose po nito, siyempre para mas ma-boost po yung immune system ng ibon natin. Ito para sa shell at sa mga buto nila and sa mga kailangan or vitamins nila. Para mas lumakas yung katawan nila. So ito po yung ginagamit natin. So pwede din po ito sa mga YBs. Ito po, lalo na itong calcium. Pag ito po ang gamit nyo sa mga YBs, mas maganda po yung liparan nila, mas nagtatagal po sila sa ere. So ito, kasi ito po yung gamit ko nung mga nagpapakawala pa ako dun sa unang loft ko. Itong calcium. Once na ginamitan ko na nito, halimbawa maghahagis ako, ito yung kinakarga ko. Ito lang yung kinakarga ko. Mas maganda naman yung lipad nila. So, ang paggamit po nito every other day. Kung halimbawa, gumamit ka nito ngayon, itong calcium, bukas itong multivitamins. And susunod na araw, calcium, multivitamins. And papalit-palit na araw lang po. Calcium, multivitamins, Monday. Tapos Tuesday, calcium. Wednesday, multivitamins. Thursday, calcium. So, ganun lang po every other day. Preparation ko po sa pag-breed is 2 weeks. Doon. Ginagamitan ko na sila ng ganito. Pupurga muna po ako. Siyempre, hindi po mawawala ang Bitmin Pro. So, ito po yung regular na ginagamit natin weekly. So, ito po yung regular na vitamins nila. And, dinadagdag ko na lang po ito for breeding. Ito po. Mga pampurga. So, yan. Pwede rin po kayo gumamit ng pangkalapate, ha. So, mas sulit lang talaga sa akin ng pangmanok kasi nahati ko ng 3. Kasi ang dami ko pong binibreed. Kung gagamit po ako ng ano. Kaya, mas sulit talaga siya sa akin. So, 3 beses nyo lang gagamitin. I mean, hati nyo lang 3 beses. Huwag nyo lang po isusobrahan ng paggamit. Mas risky po kasi paghahatiin nyo lang ng 2. Kasi matapang po siya. So, 3 or 4, depende po sa kondisyon ng katawan. No po? Huwag nyo pong pupurgahin yung mga ibon nyo kung may sipon naman po. Kasi mas mahina po yung pagtanggap nila ng gamot. Yan. So, ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano gamitin. Kasi,
Nagbigay ako ng multivitamins kahapon sa stencil. Ito naman ngayon sa calcium. Sa stencil natin. So paiinumin natin sila. Schedule nila ngayon is calcium. Yan. Mga ibon, bali, schedule ng stencil natin ngayon itong calcium. So painumin natin siya. Kasi next week, i-breed na natin sila. Bali, ganito po, isushoot lang po ng ganito sa bibig. Ayan. Ayan. Pari ipupush nyo lang po ng konti. Ayan, nandito na siya sa part na to. So, ito po yung bibreed natin by next week. Galing kay Boss Ryan. Yan. Shoutout sa iyo, Boss Ryan. Yan. Ito po yung hen. Stencil spread. So yan po. And yung cock naman, syempre. Bali, ito yung cock. Yan, bali ito yung black spread naman na stencil. So sila po yung pagbabanggain natin sa breeding, itong dalawang to. Yan. Ikot. Yan, sana maparami natin para kung sakaling umabot tayo sa hit na mga subscriber natin or madagdagan ba yung subscriber natin. At natuwa ako, marami na tayo sa video natin or subscribe. Malay mo, malay nyo. Pag natuwa ako na mas maaga, baka yung mga paanak nitong mga to is isa sa mga parapol ko. Hindi naman basta-basta price na ito. So yan mga kaibon, abang-abang tayo sa mga YBs and mga parapol. Continuous pa rin yung raffle natin na po. So tuloy-tuloy pa rin po ang raffle natin, parapol natin by first week of September. Yan, bali every first week po ng month, meron po tayong parapol lagi. So tuloy-tuloy pa rin po ang raffle natin. So nasa video po ang mechanics ng entries. So lahat po ng gusto pang sumali, panoorin nyo po mga videos ko para makita nyo po kung paano makasali ng entries or paano makapasa ng entries. Nandun po sa video ang mechanics. Yun mga kaibon, bali patuloy pa rin tayo mag-update sa mga ibon natin and thank you so much sa mga sumusuporta at subscribers natin at patuloy pang sumusuporta at magsasubscribe pa po sa atin. Yun. Hanggang dito na lang muna kaibon. Thank you. Bye-bye.